At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kaniyang pangalan, Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat ginawa na ko ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay. At banal ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa nangatatakot sa kaniya. Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban. At nangabalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos, dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, isang ilaw upang ipahayag sa mga gentil. Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon.
sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat Kaniyang dinalaw at tinubos ang Kaniyang bayan, at nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na Kaniyang alipin. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihagang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon'y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig, at nangagsitigil at humusay ang panahon. Sino nga ito na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw.
ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. At siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. Sino nga ito na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nang nagbubunga may pagtitiis. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang at siya'y gagaling." Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, "Datapuat anong sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan." Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at sumunod sa akin. Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, "Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pangaraw-araw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin." Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsitugtog kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat
nasusumpong at ang tumutugtog ay binubuksan. Hanapin ninyo ang kaniyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Wariin ninyo ang mga uwak na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamaligman, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kaysa mga ibon. Wariin ninyo ang mga liryo, kung paano silang nagsisilaki. Kahit si Salomon man Sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsitugtog kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutugtog ay binubuksan. Hanapin ninyo ang kaniyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulubod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma. Isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay doroon naman ang inyong puso. Hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kaniyang masumpungan. at pagka nasumpungan niya ay pinapasa niya sa kanyang balikat na natutuwa. O aling babae na may 10 putol na pilak, na
Kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. gayon din sinasabi ko sa inyo, Na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. magtitindig ako at paroroon sa aking Ama, at aking sasabihin sa Kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapuat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kaniyang ama. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg. At siya'y hinagkan. Makipagkatuwa kayo sa akin, Sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. gayon din sinasabi ko sa inyo, Na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa Kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang Kanyang kamay at mga panyapak ang Kanyang mga paa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mga katuwa. Patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan.
maitingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapuat ang nagpapakababa ay matataas. Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. At sinabi Sa Kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. At si Zakeo ay natindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. at sinabi sa Kanya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang mga katuwa at mga buri sa Diyos ng malakas na tinig. Dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At si Zakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko
din naman ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang, na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. At siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling ikaganti niya. Hanapin at iligtas ang nawala. Nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan, at sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, tatapo at nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus tina'y lumapit at nakisabay sa kanila. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya, sa lahat ng mga kasulatan. At nangabuksan ang kanilang mga mata, at siya'y nakilala nila ng pagputol-putuli ng tinapay. Wala siya rito, tatapo at nagbangon. Hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Tunay na nagbagong muli ang Panginoon, at napakita kay Simon, kapayapa ay sumainyo. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan,
kanya ng pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Wala siya rito, datapo at nagbangon. Hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Tunay na nagbangong muli ang Panginoon at napakita kay Simon, kapayapa ay sumainyo. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may